Ito mo muna mga kapatid. Let's to the Bible po muna tayo para dibdibin nating mabuti ang pakikinig ng salita ng Diyos. Let's read. I pledge allegiance to the Bible. God's holy word will make it a lamp unto my feet, a light unto my path, and hide its words in my heart, that I may not sin against God. Papuri sa Panginoon. Maaari na kayo magsiupo. Napakarami pong paghihirap ang pwedeng maranasan ng tao habang siya'y narito sa mundong ibabaw. Because life on earth is full of difficulties. Sinabi mismo yan ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nabuhay dito sa lupa. Sabi niya sa Matthew 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Sinabi ko na sa inyo, sabi ni Jesus, dito sa mundong ibabaw, dadanas kayo ng iba't ibang mga paghihirap. At napakaraming mukha ng paghihirap na nararanasan ng tao habang siya narito sa mundong ibabaw. It could be natural disasters, gaya ng mga lindol, sunog, at iba't iba pang mga disaster na nagaganap sa ating pong kapaligiran. Lalo na yung mga pagbaha, bunga ng mga pag-ulan, pagguho ng mga lupa, dahil sa mga tubig na bumabagsak sa lupa, pagkatapos ay hindi napipigilan dahil sa mga ghost projects na balitang-balita. Dahil po sa mga billions of funds na dapat ay para sa mga flood control, na hanggang ngayon, hindi pa na kukontrol ang mga floods na yan dahil ninanakaw pala ang pondo ng ating pong bansa. Diba? Dahil sa ganyang mga bagay na na-prevent sana yung maraming mga disaster kung naganap, nangyari, yung mga proyektong ginawa at mga napondohan dati. Grave illnesses, grabing mga sakit ang dumadapo sa tao ngayon. Diba? Kahit nga hindi grabing sakit, mahirap pa rin . Diba? Masakit na sa katawan, masakit sa bulsa, mahal ang magkasakit. So ninenervyos ka pa, natatakot ka, diba? Dahil sa kalalagayan mo. Isang uri yan ng mga disaster na pwedeng maranasan natin sa buhay. Emotional pain. Maraming uri ng emotional problem sa buhay natin na dumadapo sa atin. It could be bereavement, pagkawala, pagkamatay ng mahal sa buhay, abandonment, iniwang ka, betrayal, di ba? Akala mo ay kaibigan mo, yung pala ay kaaway mo. Pagkaharap mo ay maganda ang sinasabi, pagtalikod mo ay kung ano-ano nang sinasabi sa iyo. Maraming mga problema sa loob na meron tayo. Galit, sama ng loob, puot, diba? Bitterness, at kung ano-ano pa. Sudden poverty, bigla ang paghihirap, bigla ang pagkaubos ng mga ikabubuhay, bigla kang nawalan ng trabaho, nalugi ang negosyo, naubos ng ipon. Maraming pinagkakautangan, malaking uri ng disaster yan sa buhay natin. Kasi merong magugutom, may hindi maipapagamot, may hindi mababayaran, may hindi mabibili, kasi may problema at pangangailangan sa pera. Kapag sinuri nating mabuti yung ganyang mga pagdurusa, lahat ng yan naranasan ni Job. Namatayan siya ng 10 anak, naghirap, nagkasakit, nang biglaan. Biglaang namatay lahat ang mga anak niya, biglaang naghirap, biglaang nagkasakit. Pero he survived because of his great faith with God. Napaghandaan niya ang mga pagdating ng mga paghihirap sa kanyang buhay. So, nagpalakas siya ng kanyang pananampalataya habang maganda pa ang takbo ng kanyang buhay. Kaya napakahalaga, nagiging malakas tayo, pinaghahandaan natin. Wala pa yung mga problema, handa na tayo. Wala pa yung mga disaster, ready na tayo. Diba? Kahit naman sa mga ulan, diba? Mga bagyo, mga disaster na yan, nagkakaroon tayo ng mga paghahanda. Hindi pa nasusunog ang isang bahay, ready na tayo. Kaya di ba sabi nga natin, magpapagawa tayo ng mga fire exit natin, maglalagay tayo ng mga, parang di na nalagay yung mga ano natin. Nasa na yung fire extinguisher? Puro nasa baba.
O, bumili tayo para lang sa baba. Ano? Di ba? Dapat may palagay na po. Ano? Ba't natin ginagawa yun? Hindi dahil may sunog, kundi nire-ready natin baka magkaroon. Kasi maganda yung tinatawag na ready tayo. Para kung dumating yung mga disaster, ready yung ating mga sarili. Ready tayong humarap sa ganyang mga bagay. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, pwedeng hindi sana mangyari kung naghanda lang tayo. Maraming paghihirap sa buhay ang hindi sana dumating kung napaghandaan lang natin. Maraming buhay ang hindi aanuri ng baha kung nagawa lamang yung mga flood control projects. Maraming sakit ang hindi dadapo sa katawan natin kung naging maingat lang tayo sa kinakain natin. Maraming paghihirap ng loob ang hindi sana natin nararanasan ngayon kung naging marunong lang tayo. Diba? So yung katabi nyo ngayon, maaaring nakangiti lang yan pero maraming pinagdadaanan din sa buhay. At sa panahon ng mga paghihirap, dalawang bagay lang ang pwede nating lugaran. Dalawang bagay lang ang pwede nating maging place. Tayo yung naghihirap o tayo yung walang paghihirap. Tayo yung tumutulong sa naghihirap o tayo yung tinutulungan dahil tayo yung naghihirap. So dalawang bagay lang ang pupuntahan natin. So ano mas gusto nyo? Kayo yung tumutulong o kayo yung tinutulungan? Siyempre, mas maganda na yung tayong nagbibigay kaysa tayong binibigyan. Tama po ba? Tayo yung nag-aabot kaysa tayo yung inaabutan. Mas maganda na yung tayo yung dumadalaw sa ospital kaysa tayo yung dinadalaw. Mas maganda nang tayo yung nag-aabuloy kaysa tayo yung inaabuluyan. Mas maganda na yung tayo ang pumupunta sa kulungan kaysa tayo ang puntahan nila sa kulungan. Kaya hanggat kayang tumulong, sabi nga nila palagi, tumulong. Don't let it pass. Diba, huwag pinalalampas yung mga pagkakataon na kayang tumulong, kayang gumawa ng kabutihan sa ating pong kapwa. Listen mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw, huwag na huwag aalisin sa isip natin ang mga bagay na ito. Na ang mga paghihirap, bahagi talaga ng buhay ng tao. No one is exempted, maging sino ka man. Kaya walang dapat ipagtaka kung may mga paghihirap tayong nararanasan sa buhay. So kung may problema ka ngayon, may disaster ka sa buhay mo, disaster ang buhay mo, disaster ang buhay nyo, diba? Lahat ng yan nagaganap talaga. Ang mga paghihirap pwedeng dumating anumang oras. Minsan diba ang ganda-ganda ng sitwasyon, ang ganda-ganda ng buhay mo, pero biglang boom! Bigla na lang dadalaw yung mga hirap at mga pagdurusa sa buhay natin. Diba? And of course, ang mga paghihirap sa buhay, pwede at kayang pagtagumpayan kung mapaghahandaan ng bawat isa po sa atin. Kung handa lang tayo, kung naghahanda lamang tayo. Di po ba? So, malayo na po tayo mga kapatid. Mapagtatagumpayan natin ito. Remember, Noah built the ark before it rained. Kaya naligtas ang kanyang sambahayan. Hindi niya ginawa ang arko during umuulan. Hindi niya ginawa after the rain. Ginawa niya bago umulan. Kasi kung ginawa niya yun habang umuulan, kasama siya nga anurin at mamamatay. So meaning, naghanda siya, pinaghandaan niya. Kaya nung dumating ang ulan, ready siya. So naligtas siya at ang kanyang sambahayan. So paano nga ba maghahanda? Paano ba natin ihahanda ang sarili natin, ang pamilya natin, ang mga tao sa paligid natin sa pagdating ng mga disaster sa buhay? At kung hindi man natin kayang pigilan, dumating na siya, paano ang mga paghahandang pwede natin gawin para ito'y mapagtagumpayan? Itinuro yan ni Haring Solomon. Marami siyang principle na ipinakita sa Kawikaan. 3 na ating pag-uusapan ngayon. Verse 1 and 2. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos, sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, maging masagana sa lahat ng kailangan. So binigyan agad tayo ni Solomon ng clue on how to prepare for life's disaster. Lalo na ng mga anak. So ano raw yun? Maraming mga disaster ang pwedeng ma-prevent sa buhay ng mga anak natin, sa buhay ng mga kabataan, sa buhay ng bawat isa sa atin.
kung tayo lamang ay marunong sumunod sa ating mga magulang. So ito'y sa pamagitan ng pagsunod sa mga magulang natin. Maraming kapahamakan, disaster ang sinusuong ng mga anak natin dahil hindi sila marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Kaya yung kanta ni Nonoy Zuniga, diba sabi niya, kung natapos ko ang aking pag-aaral, sana'y meron na akong dangal. Bakit hindi siya natapos ng pag-aaral? Matigas ang ulo, matigas ang bungo, di ba? Pasaway. Pili pa rin pili ng mga Pilistaya. Ayun, napahamak siya. Yung prodigal son, naghirap, nagdusa, naggutom. Kasi nilayasan ng tatay niya. Siguro sawa na siya sa kakautos ng tatay. Kakagawa sa bahay. So, nung ginawa niya, naglayas na lang. Ayun, pinulod siya sa kangkungan. Kaya sa lahat ng kabataang naririto, makinig kayong mabuti. Kailangan maging marunong kayong sumunod sa magulang nyo. May pangako kasi. Sabi ni Haring Solomon, ano raw ang mangyayari dun sa mga marunong makinig at sumunod sa magulang? Sabi niya, giginawa at hahaba ang kanilang buhay. Promise kasi yan sa mga marunong sumunod. Diba, utos kasi ng Diyos yan eh. At yung utos na yan, may pangako. Yung 5 utos, Efeso 6, 1-3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito'y nararapat. Igalang mong yung ama't ina, itong unang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Sino daw ang gaganda at hahaba ang buhay? Yung masunurin sa magulang. Yung anak na marunong gumalang at sumunod sa kanyang nanay at tatay. Actually, sa kanilang panahon, sa Old Testament, literal yun. Kaya inutos yan eh. Yung 5 utos na kapag marunong kang sumunod at gumalang sa nanay mo, hahaba ang buhay mo. Alam nyo, literal yun sa kanila. Na kapag ang anak masunurin sa magulang, humahaba ang buhay. Pag ang anak suwail sa magulang, umiigsi ang buhay. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo mga kabatid. Deuteronomy 28:18-21. Kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak, ayaw niyang makinig sa kanyang magulang. Sa kabila ng kanilang pagdidisiplina, siya'y dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at suwail ang anak naming ito. Ayaw makinig sa amin. Siya'y lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Kung dadagdagan pa natin, kung sa panahon natin, hindi po yan nagliligpit ng hinigaan. Hindi yan nag-uurong ng kanyang pinagkainan. Diba? Hindi po yan sumusunod, nakikinig sa amin na kanyang magulang. Pag inuutusan namin, ang sagot po niya na wait. Pagkatapos, anong gagawin? Babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad niya. Mapapabalita ito sa buong Israel, matatakot silang tumulad doon. Dahil yung anak daw niya ay matigas ang ulo, hindi marunong makinig, hindi marunong sumunod, dadalhin niya sa pintuang bayan, sasabihin niya, eto po yung anak ko. Napakatamad po nito, hindi mautusan, hindi marunong sumunod, hindi marunong makinig sa amin na kanyang mga magulang. Anong gagawin? Binabato hanggang sa mamatay. Yan ang ginagawa sa mga suwail na mga anak. Diba ganun ang ginagawa sa kanila? Bakit daw nila ginagawa yon? Para hindi pamarisan. Diba? Para hindi gayahin yung ganung bata, ganung anak. Dahil babatuhin, sino ba naman di matatakot, di ba? Inutusan nung nanay niya, ang sagot ay wait, dinala sa taong bayan, binato hanggang sa mamatay. Ikaw ba sasagot pang wait? Hindi na. Di ba? Inutusang mag-urong, hindi nag-urong, dinala sa pamilyang bayan, binato hanggang sa mamatay. Mag-uurong ka na ba? Aba, natural, mag-uurong ka na. Babatuhin ka hanggang sa mamatay. Ngayon, Diyos ko po, di ba? Mga saksakan ng tamad ng mga anak. Diba mga hindi mautusan, kalalakas kumain, kalalakas gumasta, pero katatamad. Tika mo katabi mo, mukha bang mababato yan? Mababato ba yan? Tingin nyo.
Be honest. Tingnan mo lang siya. Be honest. Mababato kaya yan? Dadaling kaya yan ng magulang niya sa taong bayan at nang siya'y mabato? Maraming disaster, maraming hirap ang buhay ang may iwasang mangyari sa buhay ng mga anak kung ngayon pa lamang magiging masunurin na sila sa magulang. Diba? Yun ang ibig sabihin. No? Kesa naman pagsisisihan nyo, paglipas ng panahon, sasabihin nyo, tama ang nanay ko, tama ang tatay ko, kung nakinig lang ako sa kanila. Tapos na. Diba? Disaster na ang nangyari sa buhay mo. Ayusin mo na lang ngayon. So kung hanggat wala ka dun sa disaster, ayusin mo na ngayon. Diba? Sumunod ka na sa magulang mo. Kasi wala namang magulang na magsasalita sa atin o mag-uutos sa atin na ikapapahamak natin. Lahat naman ng sinasabi nila, ikabubuti natin. Pag sinabi ng nanay mo, muwi ka ng maaga, huwag ka magpapagabi ha? Para kanino yun? Tayo rin naman yun, di naman para sa kanya. Diba? Kasi iingatan ka niya, natural. Diba? Dahil gabing-gabi na, nasa galaan ka pa. Diba? Nasa kung saan ka pang lupalop ng lugar na ito. Diba? So natural, magagalit siya. So ang ending, disaster na mangyayari sa buhay mo. Sasabihin ng nanay mo, mag-aaral kang mabuti ha? Para kanino yun? Para sa'yo. Hindi ka nakinig. O yan, disaster ang nangyari sa buhay mo. Diba? Yun ang ibig sabihin. Listen mga anak, maraming disaster ang pwedeng ma-prevent na mangyari sa buhay mo kung ngayon pa lang susunod ka na sa nanay at tatay mo. Verse 3 and verse 4, sa English natin babasahin para makuha natin yung pinakamagandang point. Never let loyalty and kindness leave you. Huwag ka raw papayag na yung loyalty and kindness, iwang ka. Dapat nananatili yan. Yung pagiging tapat ay yung kabaitan laging nasa buhay mo. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find, nakita yung promise, you will find favor with both God and people, and you will earn good reputation. Sa meaning, kung babaligtaran ninyo, kung walang loyalty, walang kindness, walang favor of God, walang favor of people. And of course, you will not earn good reputation. So, pero dahil merong loyalty, may kindness, ang kasunod, ano mangyayari sa atin? Malulugod ang Diyos sa'yo. Alam nga namang natuwa ang Diyos sa'yo, hindi ka niya ipagpapalain. Natuwa sa'yo ang kapwa-tao mo, alam nga namang hindi sila gumawa ng mabuti sa'yo. So magkakaroon ka ng magandang reputasyon sa iyong kapwa. So anong ibig sabihin? Pangalawa, to prevent life disasters, maging tapat at mabait. Maging tapat, una siyempre sa Diyos, at maging mabait sa kapwa. Yun ang mahalaga. Because when you are loyal to God, alangan namang pabayaan ka ng Diyos. Yung nga lang, hindi na tayo loyal sa Diyos, loyal pa rin siya sa atin eh. Di lalo na kung nag-loyal ka pa sa Kanya. Diba? Yung hindi ka na nga tapat sa Diyos, tapat pa rin siya sa iyo. Di lalo na kung nagtapat ka pa sa Kanya. Alam nga namang sabihin ng Diyos sa iyo, ikaw ha, tapat ka sa akin, magdusa ka. Alam nga namang ganun ang gawin ng Diyos. Natural, nagtapat ka sa Kanya, magtatapat siyang lalo sa iyo at pagpapalain ka niya. Alam nga namang mabait ka sa kapwa mo, gagawin ka ng masama. Diba? Ang Diyos marunong sumukli sa kabaitan natin. Ang Diyos, ang tao sa paligid natin, marunong din sumukli ng kabaitan natin. Ganun tayo mga tao, di ba? Nagre-react tayo kung anong gagawin nila sa atin. Sinigawan ka, sisigawan mo siya. Naging masama ka sa akin, nagiging masama rin ako sa iyo. Pero kung naging mabait ka sa akin, magiging mabait ako sa iyo. So alangan namang mabait ka sa kapwa mo, hindi sila magiging mabait sa iyo. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Kaya halimbawa, may nag-aaway, magbiyanan, sasabihin nung isa, kasi ang manugang ko, ang sama-sama ng ugali. Magsalaming ka, baka ikaw rin biyanan, masama ang ugali mo. Alam ka namang sasama ang ugali niya na hindi masama ang ugali mo. Diba? Sumusukli lang ang tao sa ipinapakita natin sa kanya. Kasi nga, nabubuhay tayo sa law na ito. What we sow, we reap. Anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Diba? Yun ang ibig sabihin niya. Pag mabait ka sa kapwa mo, magiging mabait din sila sa atin. Kaya pag dumating ang disaster ng buhay, may aasahan ka na tutulong sa atin. Investment natin yun. Yung pagiging mabait natin, investment yan. Parang magulang at anak, pansinin nyo.
Habang tayo'y malakas, kayang-kaya pa natin, at ang mga anak natin ay mahina, anong ginagawa natin? Lahat gagawin natin para sa kanila. Para sila'y maging malakas, maging malusog, at guminawa ang buhay. Pero darating ang panahon, magbabaligtad ang sitwasyon. Tayo naman ang mahina, tayo naman ang mga ngailangan ng pagkalinga nila, kasi sila naman ang malakas. So dahil naging mabait ka sa kanila, anong gagawin nila? Susuklian nila tayo. Ganun lang naman yun mga kapatid. This is the unwritten contract na meron tayo. Kaya mahalaga nagiging loyal and kind tayo. Lalo na sa ating mga magulang. Diba? Kasi mahirap mahalin, mahirap alagaan ng isang taong hindi ka naman minahal at inalagaan. Wala kang tanim, anong aasahan mo nga anihin mo? Ito sinasabi ni Haring Solomon. Diba? Be loyal to God and be kind to people. Para pag dumating yung disaster, may aasahan kang sasaklolo, tutulong sa bawat isa sa atin. Diba? Pag wala ka man lang nadalaw na may sakit, walang naambagan na namatayan, wala ka man lang natulungan na nangailangan, wala ka man lang burol na pinuntahan, mag-isip-isip ka. Paano kung ikaw naman ang dumanas ng mga disaster ng buhay? Sinong tutulong sa'yo? Sinong sasaklolo sa'yo? So, ang dapat natin ginagawa, ngayon pa lang, save and invest to people by doing good. Ngayon pa lamang, nag-i-invest na tayo sa tao by doing good to them, by being kind to them. Para kung ikaw naman yung magkaroon ng disaster, hindi ka naman masisiro. Meron at merong sasaklolo sa atin. Meron at merong tutulong. Ngayon, kung wala kang natulungan, tapos ikaw ngayon ang nasa disaster at dilubyo ng buhay, paano ka aasa na tutulungan ka ng tao sa paligid mo? Diba? Cultivate and strengthen human relationship. Kasi darating ang araw, nakakailanganin mo ang tulong ng kapwa. Wala naman sa ating hindi kailangan ng tulong. So kailangan natin lahat yan and extend yourself to those in need. Sa buhay na ito, pwedeng nagbibigay ka, pwedeng tumatanggap ka. It's either of the two. Diba? Ikaw ang may problema ngayon, ikaw ang tutulungan. Pero darating ang araw, nagbabaligtad ang sitwasyon. Ikaw naman ang maganda, okay ang buhay, sila naman ang may problema. Kailangan namang pabayaan mo sila. Di ba tinulungan kang minsan? Siyempre, tayo naman ang tutulong sa kanila. We extend ourselves to those in need. Because life is two-way street. You give and you receive. You inhale, you exhale. Hindi pwedeng mag-inhale ka na hindi ka mag-exhale. Hindi ka pwedeng mag-exhale na hindi ka mag-inhale. So life is a two-way street. May panahon na tayong tumutulong, may panahon na tayong tutulungan. May panahon na tayo ang meron, may panahon na tayo ang wala. Kaya pag nagbabaligtad ang sitwasyon, kung marami kang natulungan, maraming tutulong din sa'yo. Kaya hanggat kaya, hanggat pwede, don't let it pass. Yung mga pagtulong, pagkalinga sa mga tao sa kapaligiran natin, isang magandang paghahanda yun. Para pag dumating yung disaster, maraming tutulong sa atin. Verse 5 and verse 6. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya'y sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Magtiwala raw tayo sa Panginoon at huwag sa ating mga sariling. Isa sa napakahalagang dapat ma-develop natin sa buhay natin, tiwala sa Diyos. Kasi di ba talaga namang pag dumating yung mga problema, dumating ang disaster, nawiwindang talaga tayo yung tiwala sa Diyos kung minsan ay parang nawawala, di ba? Dahil na kukuluban tayo ng iba't ibang mga emosyon sa buhay natin. Pag ang tao kasi merong mga iba't ibang nararamdam sa kanyang kalooban, nabubura yung kung anumang mga meron siya sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga, nire-ready ang sarili natin. Yung tiwala, yung trust natin sa Diyos, nire-ready natin. Kaya di ba sabi nga natin si Job, di ba? He experienced everything sa buhay niya. Just in one day, lahat nawala sa kanya. Pero ready siya. Kasi nagpalakas siya ng kanyang tiwala at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya naman kahit anong bagyo ang danasin niya, naging ready siya. Kaya mahalaga yung mga kapatid. Magtiwala sa Panginoon, i-ready ang tiwala sa Kanya para pag dumating, yung mga dilubyo ng buhay, ready tayo. Diba? Kasi ang bahay, hindi mo pwedeng sandigan.
Gumigibayan. Ang sasakyan, hindi mo pwedeng sandigan, bumabangga yun. Yung kalusugan mo, hindi mo pwedeng sandigan kasi isang sakit lang pwede yang bumagsak. Diba? Yung mga mahal sa buhay natin, hindi mo pwedeng sandigan, bigla yang nawawala. Diba namamatay din yan o iniiwan tayo dyan sa tabi-tabi. Diba? Yung ating pong pera, hindi natin pwedeng sandigan dahil nauubos yan. Tanging ang Diyos lamang ang pwede nating asahan sa lahat ng panahon. Kasi siya lang ang hindi nangiiwan. Diba? Yung mga kaibigan ko minsan, hanggat meron ka, nariyan sila eh. Pero pag wala ka na, nag-i-evaporate din sila. Diba? Pero ang Diyos hindi siya nag-i-evaporate. Kasi yun ang promise niya. Sabi ng Hebrews 13:5-6, sapagkat sinabi ng Diyos, meaning ipinangako ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao. This is the most repeated promise in the entire Bible. I will never leave you. Hindi kita iiwan. I am with you always. Diba? Yan ang laging pangako ng Diyos from Old Testament up to New Testament. Sasamahan ko kayo palagi. Hindi ko kayo iiwan. Diba? Kaya ang Diyos natin mga kapatid, magtumbahan man ang lahat, magsunugan man ang lahat, pumutok man lahat ng bulkan, anumang disaster ang mangyari sa buhay mo, hindi ka naman niya iniiwan. Never nawawala ang Diyos. So only God can protect you. Only God can help you from harm and from disaster. Kaya sa Kanya, inilalagak ang tiwala. Hindi sa kung ano pa man. Kung yung trust mo nasa pera mo, pag nawala ang pera mo, babagsak ka. Pag ang trust mo, nilagay mo sa tao, pag iniwang ka niyan, babagsak ka. Diba? Guguho ang mundo mo, guguho ang buhay mo. Pero kung ang tiwala mo, ibinigay mo sa Diyos, mawala man ang lahat, nakatayo ka pa rin. Kaya napakahalaga niyan mga kapatid. Kung si Shadrach, Meshach, and Abednego iniligtas ng Diyos sa naglalagablab na hurno, kung si Daniel ay iniligtas niya sa yungib ng mga leon, kaya rin niyang gawin yan sa atin. Diba? Kasi ang kailangan lang magtiwala tayo sa Kanya. Kaya habang walang disaster sa buhay, pinalalakas natin yung tiwala natin sa Diyos. Kinocultivate natin yung ating relationship with Him. Kasi naniniwala ako, darating at darating yung mga pagdurusa sa buhay. Kung hindi mo pa nararanasan ngayon, magantay-antay ka. Dumarating talaga yan. Ngayon, kung hindi malakas ang loob mo, hindi malakas ang tiwala mo sa Diyos, guguho ka kasama ng mga nangyayari sa buhay mo. Kaya mahalaga na pinalalakas yan. Nakita niyo mga alagad ni Jesus, He trained them 3 years. At alam niyo, isa lang ang laging dialogue niya sa kanyang mga alagad. Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananalig? Malakas na ang pananalig ng mga yon. Diba? Pero laging ganun ang dialogue ng Diyos. Tawag doon, yung bangka nila ay halos lumubog. Anong sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Hanggang ngayon ba, wala pa kayong pananalig? Meron silang hindi napagaling-pagaling na may sakit. Hanggang ngayon ba, wala pa kayong pananalig? Bakit ganun ang question ni Jesus? Kasi nire-ready sila. Kasi yung misyon na haharapin nila, yung trabaho na kanilang gagawin, yung kanilang ministry na pagtatagumpayan, ay hindi basta-basta. Diba? Kaya nung umalis na si Jesus, umakit na sa langit, iniwan ang kanyang mga alagad, ready sila hanggang kamatayan. Kasi ni-ready sila ng Panginoon. Yung pananampalataya nila sa kanya't paniniwala. Yun ang napakahalaga mga kapatid. Diba? So, nire-ready yung faith natin sa Panginoon. Dahil pag hindi ready yan, pag tayo po'y dinatnan ng iba't ibang mga disaster sa buhay, guguho tayo, lulubog tayo, mawawala tayo. Verse 7 and verse 8. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos. Lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas, magiging matatag, mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Nakita niyo lagi may promise, pero kailangan may gagawin ka. Kasi sabi nga natin palagi, in every promise there is a premise. Kailangan gawin mo muna yung
yung kondisyon para matanggap mo yung promise. Ano yung promise? Sabi niya, lalakas ka, magiging matatag ka, lahat ng tiisin mo mawawala, gagaling ang iyong sugat. Sugat ng loob, sugat ng katawan, ano bang sugat yan sa buhay mo? Gagaling lahat yan. Pero may kondisyon. Ano sabi niya? Huwag mong ipangaas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos, at lumayo ka sa kalikuan. So to prevent life disasters, lumayo sa kasamaan. Lumayo sa paggawa ng mali. Lumayo sa mga paggawa ng hindi tama. Diba? Dahil pag lumalayo ka sa paggawa ng kalikuan o kamalian sa buhay, maganda ang mangyayari sa buhay mo. Ngayon, kung nagpapatuloy ka sa kalikuan, sa masama, disaster may come. Disaster ang mangyayari dyan. Diba? O, yung mga nanloloko, nandadaya, siyempre sa ngayon, para silang okay, gumiginawa ang buhay, yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan natin sa mga flood control, sa biglang tingin parang okay sila. Diba? Pero magantay-antay sila. Darating at darating, yung mga pagpaparusa. Diba? Hindi man dito, sa kabilang buhay. Pag ganun ang point natin mga kapatid, maraming disaster ang dumarating sa buhay ng tao dahil hindi lumalayo sa masama. Listen, evil thoughts, evil deeds, evil ways, and evil companions invites disaster. Basta merong evil sa buhay natin, nag-iimbita ka ng disaster, ng pakakapamakan. Pag masama ang kasama mo, saan ka dadalhin yan? Nakasamaan. So anong mangyayari? Dinala ka sa kasamaan. O syempre, nag-trip ba naman ng barkada mo na sila'y magtitrip ng tao? Diba? Bumalik yung pinagtripan, pinagbabaril kayo. Dinadamay ka. Disaster yun. Diba? Masama ang ginagawa mo, anong bunga nun? Masama rin. Masama iniisip mo, anong pwedeng gawin mo? Yung prodigal son nga, diba? Nagutom, naghirap dahil sa kanyang kasama ang ginawa. Na pwedeng ma-prevent kung nilayuan niya yung masamang barkada niya. Kung nilayuan niya ang masamang gawain niya. Sana hindi siya naghirap. Sarami ba naman ang kayamanan niyang namano sa tatay niya? Pero dahil hindi siya umiwas sa masama, disaster ang nangyari sa kanyang buhay. Tandaan niyo mga kapatid, evil thoughts plus evil deeds plus evil ways plus evil companions is equal to disaster. Basta naghari ang masama sa buhay mo, dilubyo ang kasunod. Walang nalulong sa bisyo na hindi dumanas ng disaster. Walang nalulong sa drugs na hindi disaster ang kasunod. Walang nalulong sa sugal na hindi disaster ang kinalabasan. Walang nalulong sa panluloko ng kapwa na hindi disaster ang kasunod. Sabi nga ni Solomon, to prevent disaster, ngayon pa lang, lumalayo na tayo sa sama. Verse 9 and verse 10. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo'y lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin na hindi matutuyuhan. Nakita yung promise, ang ganda-ganda. Sabi niya, yung kamalig mo, aapaw. Kasi sa kanilang panahon, ang kayamanan nila, bukid. So yung aanihin nila, yun ang nagsasign sa kanila kung masagana ang buhay nila. Kaya sabi niya, yung kamalig mo, umaapaw yun. Yung sisidlan mo ng tubig, hindi natutuyuan. Bakit? Kasi hinandugan mo si Yahweh ng pinakamainam na handog mo. Diba sabi niya? Napakahalaga niyan. So sa pamagitan ng pagbibigay sa Panginoon ng pinakamainam na handog, napiprevent yung life's disaster. Isa po yan sa paghahanda na pwedeng gawin. So give to God. God doesn't need man's offering. Hindi naman natin pinadadala sa langit yung offering natin. Actually, kaya tayo nag-offer kasi kailangan natin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because our prosperity is premised by God on His or her giving. Ang Diyos mismo ang nagpasya na magiging prosperous ka according to your giving. Siya mismo ang nagsabi, handugan mo ang Diyos ang pinakamainam mong handog. Ano raw ang gagawin? Aapaw ang iyong kamalig, ang iyong inumin na hindi matutuyuan. Meaning, prosperity will come dahil naging blessing ka
sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. This is an ever-present teaching in the entire Bible. At marami kayong mapagtatanungan na kapag ginawa nila yan, talagang nakikita nila yung blessing ng Panginoon. Yung mga hindi nagtatapat, di ba? Yan yung mga lalong naghihirap sa buhay. Maraming paghihirap tayong nararanasan sa buhay dahil kadalasan di tayo marunong magbigay. Hindi natin kayang dayain ng Diyos para yung BIR. Kapag hindi ka nagbabayad ng tax, hinahabol ka, pananagutan mo yon. Ganun din sa Diyos. Alam naman niya kung nagiging faithful tayo sa giving natin. Alam niyo ba yung context sa Malakay 3:10? Yung laging binabasa sa atin ng mga diakono, dalhin ninyo ng buong buo ang iyong ikasampung bahagi at mga handog sa aking kamalig upang magkaroon ng pagkain. Diba sa aking bahay? Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, kundi buksan ko ang dungawan sa langit at ihuhulog sa inyo ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Alam niyo ang context niyan? Ang context po niya ng Israel, hindi sila nagiging faithful sa kanilang giving. Alam niyo ang handog nila, yung mga handog nilang mga hayop, kasi yung giving nila noon, paghahandog ng mga hayop. Alam niyo hinahandog nila mga bulag, mga pilay, yung mga reject. Yan ang mga hinahandog nila. Di ba sa mga alagang hayop, laging may nagiging reject. May bansot, di ba? Kung may alaga kayong baboy, di ba merong nanganak siya, merong bansot doon. Di ba? Ganun yan. Yan ang ihahandog nila sa Diyos. Merong bulag na hayop na hindi nalalaki, yun ang ihahandog. Yun ang context ng Malakay. Ang handog nila sa Diyos, mga reject. Ano ang nangyari sa kanila? Nagkaroon ng famine. Nagkaroon ng pagkapese ng kanilang alagang hayop. Nagkaroon ng yung mga anihin nilang mga taniman, kinakain ng balang. So merong tagtuyot, may famine, merong mabigat na pinagdadaanan ng Israel that time. Anong reason? Hindi sila nagbibigay ng tama. So ano sabi ng Panginoon sa kanila? This is the antidote. Malakay 3:10. Bring your whole tithe. Sabi niya, dalhin ninyong buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa aking kamalig para matapos na yung salot sa buhay niyo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa Malakay. Kaya napakahalaga niya mga kabatid na itinuturo sa atin. Tayo pong mga Filipino, hardworking. Masisipag tayo, mga kayod marino, pero ang ending, mahirap pa rin tayo at naghihirap pa rin tayo. Baka ito yung problema. Hindi natin inihahandog sa Diyos ang pinakamainam nating handog sa Kanya. Sabi ni Hari Solomon, pag ibinigay niyo ang pinakamainam niyong handog sa Diyos, ang inyong kamalig, aapaw, ang inyong inumin ay hindi matutuyuan. There is prosperity in giving. Kaya napakahalaga niya. Tumingin tayong lahat mga kapatid. Ang buhay natin sa mundong ibabaw, laging may tendency ng reversal. Tandaan niyo palagi ha, life on earth is always prone to reversal. Laging merong pagbabaligtad. Mahirap ka ngayon, bukas pwedeng mayaman ka na. Mayaman ka ngayon, pwedeng bukas, mahirap ka na. Ganun ang buhay eh. Kaya di ba sabi nga natin, ang buhay daw parang gulong, niikot lang. So hanggat nasa taas ka, gawin mo ang pinakamabuti. Tumulong ka, gumawa ka ng tama, para kapag bumaligtad, maraming tutulong sa'yo. Ganun lang naman ang buhay. Masaya ka ngayon, pwedeng mamaya malungkot ka na. Mayaman ka ngayon, mamaya mahirap ka na. Malakas ka ngayon, mamaya may sakit ka na. Nagbibigay ka ngayon, mamaya ikaw naman ang kailangan bigyan. Ganun lang ang buhay sa mundo. Ang importante, nire-ready natin ang sarili natin. Para pag dumating yung reversal, handa tayo na harapin ang mga bagay niya. Lord, thank you po. Sa inyong patuloy na pagtutuwid, pagpapala, pagbibigay ng inyo pong mga mensahe. Hindi lang para matuto kami, kundi bigyan kami ng mga panuntunan na dapat naming lakaran sa buhay po namin. Ngayong araw po na ito, Panginoon, bawat isa sa amin, merong mga pinagdadaanan sa buhay. Kayo ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya ang aming kahilingan, patuloy po nawa, napalakas po ninyo ang aming mga pananalig, pananampalataya sa inyo. Upang anumang mga pinagdadaanan po namin, tuloy na mo-overcome bawat isa. Huwakan niyo po kami ng inyong mapagpalang kamay at patuloy po na itayo sa mga pagpagsak na nararanasan po namin at patuloy po kami na makaranas
papala. Pwede ba?